Hello guys, Kadama TV, ang inyong lingkod. Naisipan ko lang gayahin yung mga na uuso ngayon sa YouTube tsaka sa Facebook na Pasta Real Talk. Ay ako naman wala akong ibang kausap dito kundi ako lang. So gagawin natin, tanong ko, sagot ko. Mabilisan lang tayo para mabilis ang oras. Habang naghihintay ako sa aking pagkain na cereal. Hindi ako kasi tubig mainit, hindi pa pwedeng kainin. So, bilisan lang natin. Unang tanong, ano na yung mga lugar na napuntahan mo? Dito sa Saudi Arabia mula nag-Saudi ka. Ma? First employer ko 2015-2017 sa Dammam. Ang napuntahan na namin ay Dubai, UAE, Egypt, Oman, Bahrain. Sa lugar ni Baba o ni Madam Abha. Napunta rin kami ng Riyadh. Lahat yun nakasasakyan lang kami. Boycott lang, 3 sasakyan. Kay Madam tsaka kay Baba. Sa amin, ako, yung driver, tsaka yung dalawang anak na dalaga, tsaka yung may anak niya na may anak na, doon yun kami, sa isang sasakyan. Sa isang sasakyan, yung anak niya dalawang lalaki. Tapos isang sasakyan, si Madam tsaka si Baba. 3 sasakyan kami. Yun lang. Tapos, lagi kami, pag pupunta kami ng Dubai, UAE, Bahrain, nakasasakyan lang kami lagi. Sasakyan ang aming gamit. Kasi may driver naman. Tsaka, marami kasi kami kaya sasakyan ang ginagamit. Ang maganda lang dun, lahat ng mall, kunyari, nagpunta kami ng Dubai, UAE, lahat ng magandang mall sa lugar na yun, pinuntahan namin. Tapos kung may nagustuhan sila, binibili nila. Tapos kakain kami sa mga sa restaurant na magaganda, mamahalin. Kung anong pagkain na pagkain ko. Minsan nahihiya ako, sabihin ko, ito lang kakainin ko, sabihin nila, hindi. Kung anong pagkain na makita mo magustuhan mo, masarap sa paningin mo, kunin mo, kainin mo. Ganun sila dati. Tapos, ano pa ba? Ano lang, maganda kasi experience ko doon sa una kong employer sa Damam. Talaga. Na-experience ko doon social party. Kinasal yung anak niyang lalaki. Sobrang bongga. Ang talaga, as in talagang hotel na inarkila ni Baba. Tapos puro talaga, as in talagang social. Napakaganda. Alam mo yung pagkain, catering lahat. As in, grabe. Tapos yung mga tao na nasayawan sa stage. Dami nila. Sige, sayaw. Party, party. Ako nanonood lang. Tapos may mga Pilipino nag-serve. Sabi sa akin ng anak na amo ko, makipagkwentuhan ka. Nahihiya rin kasi ako, naiilang ako. Kasi may ginagawa din yung mga Pilipina. Yun lang. So, pangalawang tanong tayo. Second question. Ano masarap na pagkain dito sa Saudi Arabia na nakain mo na? Ang nakain ko na dito sa Saudi Arabia na masarap, sa panglasa ko, lahat naman. Kasi natikman ko naman lahat yan. Simula nung sa una ko employer sa Damam. Talagang asin talagang yung mga iba't ibang klaseng chocolate. Talagang pinatikim talaga nila lahat sa akin kasi laging may nagde-deliver sa bahay namin ng bouquet na chocolate at imamahalin. Ano ba yung nakalimutan ko na yung pangalan ng pinaka gustong-gusto kong chocolate. Grabe, nakalimutan ko na, ano yun eh. Sikat yun dito sa Saudi Arabia, sabi ng anak na amo ko. Yun ang pinakasikat na tsokolate. Nag-deliver nun mga kaibigan ni Baba. Kasi birthday ni Baba nun. Tapos siguro 3 araw na sunod-sunod na puro chocolate. Tapos prutas, deliver sa amin sa bahay. Ay, nakuha to sawa ko doon. Lahat ng klase ng cake. Alam niyo yung rep namin noon dati. Doon sa una ko employer. Yung isang rep, para lang sa mga pizza, cake, chocolate. Kasi nga, as in talagang, kami, want to sawa kami sa ganung pagkain. Hindi na nila kinakain kasi nga nauumay na sila. Ako na lang yung umuubos. Eh, minsan hindi ko naman din makain. Kaya minsan sinasabi ko sa anak na amo ko na ibigay na lang sa labas. So, minsan, naipon namin yung chocolate. Ang dami. Ang dami talaga. Siguro birthday yata ni Baba nun. Siguro nasa 10 bouquet ng chocolate. Iba-iba. Iniwan lang namin yung pinakamamahalin na chocolate. Tsaka yung, para 3 ilang iniwan namin. Pinak namin siya. Tapos, kasama namin driver. Kami nung anak ng dalaga. Tsaka yung may anak. Lumibot kami sa buong lugar na pwede namin punta sa Damam. Pinamigay namin yung prutas at saka yung chocolate.
sa mga, kunya naglilinis ng daan, yung mga ganun, yung mga nagtitinda ng yung pagkain sa labas, yung mga ganun talaga silang nakikita nila na parang yung mahirap, pinupuntahan namin, binibigay namin, pinlastic namin, hati-hati namin yung mga chocolate, tsaka yung prutas. Kasi nga, masasayang nga siya, wala naman din kakain. Kasi nga, sawa na rin naman kami. Diyos ko po, araw-araw, ganun. Kaya, ayun. Yun ang mga experience ko sa una kong employer sa Damam. Dito naman okay naman din. Kaya lang kasi, syempre, iba-iba talaga iba-iba yung klase ng pamumuhay natin sa mga employer natin sa una, pangalawa, pangatlo. Kaya lang naman talaga hindi ako nag-renew ng kontrata doon kasi parang nagkaroon yata ako ng family problem noon. So, nag-decide na lang ako na mag-stay sa Pilipinas. Tapos, nag-Singapore ako noon. Yun lang. Pangatlong tanong. Ano ba? Paano mo maisip pangatlong tanong? Yun na lang. So, total okay naman na yung pagkain ko. Yun na lang muna ang pag-usapan natin. Sa sunod tayo ulit mag-real talk, fast talk. So, for now, guys, kakain muna ako. Dyan muna kayo. Don't forget to like, follow, subscribe, um, ano yun? On the notification bell. Gano'n ba yun? Char. Kala ko professional. Char lang yun. Sige po, bye-bye na.